Update sa mga huling kaganapan sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato ngayong 2025 midterm elections. Ating alamin kasama si Director John Rex Lodianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Lodianco, magandang tanghali po at welcome uli sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Asep Gwen, Commissioner Tommy at sa lahat po na taga-subaybay na Bagong Pilipinas ngayon. Sir, nakatulog na po ba kayo? Kahit pa paano po, nakakapahinga naman po. So sir, ano na po ang update sa mga proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa local positions ngayong 2025 midterm elections? Halos tapos na po ang lahat ng proklamasyon po, kasi wala na po tayong hinihintay na certificates of canvass mula po sa provincial, mula sa city at sa iba po mga highly urbanized city dito sa Pilipinas. 4 na lang po ang hinihintay natin mula overseas. At ito po yung sa Russia, sa Iran at sa Poland, kung saan po at may isa pa po na sa isip kung saan po meron pong konting internet restrictions, hindi makapag-transmit ang ating mga boards of canvassers offices, kaya kinakailangan pong lumabas ng boundaries po ng mga bansa na yan sa pinakamalapit po na embahada at konsulado sa kabilang bansa para po makapag-transmit po tayo. Yan na lamang pong 4 at first time po nangyari na sa unang araw ng canvassing ay naka-58 certificate of canvass, sa ikalawang araw ay 101 at ngayon na nga po 16 na COCs na lang pong hinihintay natin. Kompleto na po ang canvassing ng National Board of Canvassers. Sir, tanong po ng karamihan, kailan po ba target ng COMELEC na may proklama naman ang 12 senador? Sa Sabado po, ang target po, Commissioner Romy, at ito po ay talagang mukhang malinaw na. In fact, nagsisimula na po ang COMELEC na maghanda ng mga notices para po pagkatapos ng canvassing mamaya ay madali po pagpapadala. Pinili na po natin yung na wag nang gawin yung nakagawian na hinahati pa ang proklamasyon dahil sa bilis po ng transmission, hindi na po kinakailangan at matutupad po natin talaga yung laman ng certificates of canvass na yung mga kandidatong nanalo, makikita nila eksakto ang bilang ng boto na tinanggap po nila. Sir, sa ibang usapin naman po, ilan na po sa kabuuan yung bilang ng mga naihain na disqualification cases ngayong eleksyon? At ano po yung update sa mga ito, lalo na sa mga kandidatong nanalo pero may disqualification case? Bigit kumulang 50 po ang naihain, at sa 50 po na yan, meron po mahigit 20 na issue ng orders of suspension. At lalong lalo na po dun sa nabanggit natin ng orders of suspension na yan, kung sila man po ay nakakuha ng pinakamaraming boto na sapat para sila ay manalo, hindi po matutuloy ang kanilang proklamasyon dahil mananatiling sa COMELEC ang jurisdiction, tuloy po ang paglilitis ng kaso hanggang sa resolusyon po nito. Sir, gaano naman po ba katagal bago tuluyang maresolba ang isang disqualification case? Pilitin po matapos po ng COMELEC hanggang bago ang assumption to office. Nang sabi ito, malinaw na po sa ating lahat. Disqualified ba o hindi? Makapag-a-assume ba sila ng kanilang office by noon of June 30 o hindi? Lahat po ito ay pipilitin nating matapos bago po ang noon of June 30. At alam din naman po natin, doon po sa mga hindi kakatigan ng COMELEC ang kanilang depensa, merong aakyat po sa kataas-taasang hukom. Kasama din naman po ito sa timeline na pinafactor ng COMELEC. Sir, may mga panawagan po mula sa ilang grupo o kandidato para sa manual recount. Ano po ang tugon ng COMELEC dito? At sa anong mga sitwasyon papayagan ng COMELEC yung manual recount? Maaari naman po yun. At ating proseso, meron naman po talagang manual recount. Una po, sa kasalukuyang ginagawa na random manual audit. Nagsimula pa po yan noong May 13. Meron na po tayong mga nira-random na subject sa random manual audit. Halos 800 presinto po ito. Mga ballot boxes dadalhin dito sa Maynila para pansamantala i-disregard po yung electronic results, bumaba sa mga balota, bilangin mano-mano. Yan po ay sinasagwa at pagkatapos ang halalan. Pinakamalaki po ito. Dati nagsimula lang tayo sa 200 na mga ballot boxes. Sa kasaysayan ng halalan, pinakamalaki po ito. Almost 800 na ballot boxes po. Ang ikalawang pamaraan po, ayon sa ating mga procedures para po mabuksan ang balota, ay mag-file po sila ng election protest. Merong mga susumpang salaysay, may titindig dun sa mga allegation na sila lang na nakakita ng kanilang balota. Pero importante po dito, pumaloob po tayo sa legal na proseso. Maghain po ng election protest kung ninanais ng mga partido. Dito naman po sa SOSE o ang Statements of Contributions and Expenditures, interesado rin po ang BIR dito, yung mga naging kandidato. Kailan po ang deadline nito at ano po ang kakaharapin ng mga hindi magsusumite at hindi susunod sa tinakdang deadline? Po, Commissioner Asek, ang deadline po nito ay sa June 11 o yung katapusan mismo
ng election period. 30 days po kasi, within 30 days after the day of the election, ang filing po ng San Jose. Paalala po, lahat po dapat ng inyong natanggap, lahat ng ginastos sa campaign period ay dapat ma-reflect dyan. Papel po dapat ang makikita natin, hindi pwede email, hindi po pwede via registered mail, at wala rin po extension na magaganap dahil malinaw sa serye ng desisyon ng Korte Suprema na ang nagtakda ng period ng batas, hindi pwedeng mag-extend ng COMELEC. Ikalawa pa, para po doon sa mga dati nang hindi nakapag-file ng COC at napatawan na po ng multa, pag kayo po ay umulit na hindi pa nag-file, ito po ay pangalawa na, magkakaroon muli ng administrative fine at ang mabigat po dito, papapatawan po kayo ng perpetual disqualification. Sa susunod na mag-file kayo ng COC, makikita nyo po, magsasampa ang COMELEC ng administrative cancellation ng COC. At lalo na rin po doon sa mga umurong o umatakas na withdraw ng kanilang candidacy, kung ang pag-urong po ninyo ay ginawa ninyo sa loob ng campaign period, kayo po ay naging kandidato na at kayo rin po ay obligadong mag-file ng COC gaano man kaunti po ang inabot niyo sa campaign period. Dahil po ang pag-file ng COC, lahat ng kandidato, lahat ng tinanggap at lahat ng ginastos sa campaign period po. Paalala rin po, bilang huling paalala sa mga nanalong kandidato, hindi po kayo makauupo sa inyong mga pwesto hanggat hindi po kayo nakapagpa-file ng inyong certificate na Statement of Contributions and Expenditure. Sir, as mandated by law, kumusta naman po sa mga oras na ito yung isinasagawa ninyong random manual audit sa mga balotang ginamit ngayong halalan? Sumusulong na po ang ating arma po, tuloy-tuloy po tayo. Ilang ballot boxes na po ang naisagawa. By the way, binibigyan po pagkilala namin ang partners namin dito, ang Philippine Institute of Certified Public Accountants, ang Philippine Statistics Authority, ang DepEd, ang mga treasurer, ang LENTE, ang NAMPREL, ang PPCRB. Practically, ang role po ng COMELEC dito ay nag-provide ng venue po dyan. Kinuha lamang po ang mga ballot boxes at hinahayaan po natin ang ating mga auditors na bumaba sa balota, bilangin mano-mano para po magkaroon ng pagsusuma at pagtutugma doon sa mga nai-transmit na electronic results. Sir, paano nyo naman po sinasagot ang mga agam-agam ng publiko hinggil sa integridad ng automated election system, lalo na sa katatapos lang na halalan ngayong taon? Alam niyo po, malaking bagay po, Commissioner, at ASEC, yung transparency measures ng COMELEC mula sa pagpaplano, pagbabalangkas ng terms of reference, procurement, dun sa testing at pagdating ng mga makina, so local source code review, international certification, hanggang sa pagde-deploy at pagte-testing po, lahat po ay naisa publiko, lahat ay nai-livestream, lahat po ay may watchers, lahat ay may citizens arm na nakamasip, pati na rin po ang commission and audit. Napakalaking bagay po na sa lahat ng proseso pong ito ay naisa publiko natin. In fact, kasunod na kasunod po nito pagkatapos po ng ating canvassing. Lahat po ng mga logs, audit logs, lahat po pati sa servers natin, sa ating mga consolidation and canvassing system, mismo po dito sa National Board ay ilalathala namin sa ating website. At siguro po ang pinakamalaking bagay, dalawang factor po ang nakita namin na talaga nagbigay kumpiyansa sa ating mga mamayan. At yung una po sa lahat, yung pagkakakita sa isang public website ng lahat ng resulta mula sa presinto. Wala pong hindi nakakita ng resulta ng kanilang presinto mula abroad hanggang sa Pilipinas. At bilang panghuli, yung pinakamabilis na pagtatransmit ng resulta sa kasaysayan po ng Philippine elections. Ito po ay talagang unprecedented at kitang-kita po natin. Yung mga tao po na nandun sa presinto, pagtatransmit, alam nila, nakikita nila sa website, nakikita po nila nagpo-progress sa mga canvassing centers yung pagtatransmit ng bawat resulta. Yan po siguro ang pinakamalaki po na bagay na nagdulot po sa kagandahan ng halalan ngayon. Okay, sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nag-exercise ng kanilang karapatang bumoto at sumuporta ngayong 2025 midterm elections. Kumusta po ba yung voter turnout? Naku, hindi pa man po namin na inalalabas dahil pag na-print na po namin yung certificate of canvass, diyan po magkakaroon ng formal na proklamasyon ang COMELEC kung ilan talaga. Pero sapat po para sabihin namin sa inyo na sa lahat ng midterm elections po sa Pilipinas, yung senatorial po ang pinaglabanan, ito po ang dihamak na pinakamalaki ang voter turnout. And in fact po, sa maraming rehiyon, mas malaki pa nga po ang voter turnout ngayon kaysa sa anumang presidential elections.
hinihintay lang po namin yung final na datos. At siguro po, kunin ko na rin ang pagkakataong ito para pasalamatan po ang mga nakatulong ng COMELEC. Una na po ang mga magigiting at mga bayaning teachers, pati na rin po yung ating mga sundalo, mga police, Philippine Coast Guard, ang investigative agencies po natin, ang ating po mga treasurer's office, at kayo po sa media, dahil po alam niyo po sa halalang ito, pinakamabigat at pinakamalaki naging kalaban ng COMELEC ang fake news at disinformation. Kung hindi po kami tinulungan po ng ating media, kahit katulad po ng PTD4, ay malamang hirap na hirap po ang COMELEC. At isa pa po ay nakatulong din natin ang ating partners for the first time in the election, Facebook, Meta, Goodwill, ByteDance, TikTok, lahat po ay nakibahagi sa amin para labanan ng fake news. Tuloy-tuloy lang pong laban. At higit sa lahat, salamat po sa sambayan ng Pilipino sa malakas na pagsasabi ng inyong boses sa pamamagitan ng pagboto. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudianco.